Magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon sa Melo 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo. Eto na, ano ang sinasabi ng mga numerong ito tungkol sa pulso ng bayan habang papasok sa ikalimang sona ng Pangulo? Makakausap po natin. Ay, teka muna, sandali ha. Eto na. Eto na ang mga gustong malaman ng mga Pilipino bago natin makausap yung ating magiging panauhin. O ayan, this was a survey. Is this conducted by Pulse Asia? Hindi ko lang alam, ano? Okay, June 28 to July 3. Ayan. Paglaban sa corruption, ang taas. 30% halos. Abot kayang bilihin. 18.7. Yan yung inflation. Pagpapalago ng trabaho, kabuhayan, 6.6. Pagpapalago na yung unemployment. Yung mga underemployed. Hindi ba? Anong kasunod, Willard? Solusyon sa problema ng mga mahihirap, 6.2%. Sunundan ng problema sa illegal na droga, 5.5%. Pagpapataas ng sahod, ayun yung minimum wage na pinag-uusapan natin, 5.1%. At sinundan ng pagpapababa ng presyo ng gasolina o langis. And then, sumunod din ang mga usapin ng mga magsasaka, mangingisda, pati na rin paglaban sa krimen, pagsasaayos ng sistema ng edukasyon, pagpapatupad sa kanyang mga pangako, 1.6 lang. Pagpapatupad, hindi ba nga sabi ko nga sa'yo, parang, sige, kalimutan na natin lahat ng mga pambobola dati. Ito na lang. Yung mga nagnakaw, ganun sila eh. Tapos impeachment ni Sara Duterte, Corina, 1.2% lang ang gustong mabanggit ito sa Well, SONA. you know what? Depende ako saan sila nag-survey. Because a much earlier survey said that overwhelmingly people want to see the impeachment trial. Hindi ba? Sa bagay, ito lang yung mga issue na gusto nilang marinig mula sa SONA. Right. Kasi wag na niyang pakialaman yung SONA. Juvenile justice, ito yung mga barilan, 1%. At pangangailangan ng mga senior citizen, 1%. Sa totoo lang, lahat po yan importante. Kaya lang para sa SONA, mauna muna yung mauuna dapat. Okay, makakausap po natin Pulse Asia President, Professor Ronald Ronnie Holmes. Magandang umaga po sa inyo, Professor Ronnie. Magandang umaga, Corina. Magandang umaga, Willard. Ayan, Professor Holmes, good morning po. Maraming salamat. Maaga po kayo gumising para sa amin. Ayan. Ilang oras na lang po bago ang ikalimang sona ng Pangulo. Kalimutan po natin yung survey. Yung personal po ninyong opinion. Kayo po, ano ang gusto ninyong marinig mula sa Presidente? Napakahirap sabihin, Corina, Willard, kasi kumbaga siguro pang-apat na pong sona na maririnig ko ito eh. Opo. So, sa loob ng ganung karaming taon, ang narinig natin sa SONA ay kung anong nagawa. Higit pa doon sa anong dapat tuunan ng pansin. So, kagaya nyo sa akin, siguro ang gusto ko marinig, ano ba talaga ang magiging strategic na solusyon sa paghihirap ng maraming mga Pilipino? At particular dito, ano ba yung budget na ihaharap ng Pangulo para sa susunod taon para tumugon dito sa mga kahirapan na ito? Magbabanggit ba kaya ng budget si Pangulo? I mean, historically, Professor Holmes, nagbabanggit po ba si Pangulong BBM ng mga, halimbawa, 50% more budget for education? May ganon? Meron mga dati mga Pangulo na nagbabanggit na mas dadagdagan nila ang pondo sa ganito mga proyekto. Pero hindi partikular doon sa budget, no? Kasi yung budget minsan, ang kadalasan nalalabas ng Pangulo, mga hindi lalagpas sa isang buwan pagkatapos ng SONA. Yun ang nakatakda sa konstitusyon.
Pero mahalagang sabihin ng Pangulo ngayon, saan ba nila ilalaan yung pondo? Ano bang mga usapin na lumalabas dito sa survey ang mas bibigyan nila ng pansin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo? Siguro yun ang mahalaga. Maliban doon sa mga inihahayag ng publiko, kasi itong katanungan na ito, open-ended to eh. Kumbaga tinanong namin, ano gusto niyo marinig at aming kinategorize na yung responses. Bagamat mahalaga yung korupsyon, katulad na sinabi mo kanina ko rin, maraming mga bagay na dapat ipagpatuloy, ipatupad ng administrasyon. Okay. At ang pangunahin dyan, kunyari, usapin ng trabaho, usapin ng presyo ng mga bilihin. Ano magiging solusyon? Mahirap solusyonan yung usapin ng presyo ng mga bilihin kasi hindi mo pwede makialam ang pamahalaan sa merkado. Pero meron may ilang bagay na pwedeng gawin dyan. Kasama na yung, kunyari, pagbibigay din na dapat siguro magbasa na nga ng bagong minimum wage law. Na very contentious Exactly. issue. Very contentious issue. But pero, kinakailangan mong gawin yan eh. Ayan ang ibig sabihin ng pamumuno leadership. Right. You do the right things and you don't necessarily have to worry about what the others. More specifically, pwede naman bigyan na insentibo yung mga ilang negosyante, yung mga MSME na maaaring maapektuhan nito. Eh di kailangan tumaas na lang yung presyo. Ay, tumaas na lang po yung sweldo ng mga empleyado ng mga malalaking kumpanya. Pwede namang in tranches din po yun. I was wondering, tatayo pa rin kaya for a standing ovation ng mga congressman kung sasabihin na buwag na ang small committee sa budget appropriation? Hindi na kayo pwedeng kayo-kayo lang. Well, ewan ko kung tatayo pa sila unless sinabi ng presidente, nahiya na ba kayo? So, but hindi natin alam kung nasabi ng press officer ng Malacanang na may paputok ang presidente. Pero hindi natin alam gaano kalakas yung paputok, no? Kasi nung kabataan ko, mga paputok, mga tusi Medyo may Super kinala, lolo. no? Ang hinihintay natin, super lolo. Di ba? Napaputok. Super lolo o jablo, no? Correct. So, hindi natin alam kung anong papaputukin ng presidente. Pero yun pa man, tingnan natin. Sa akin talaga, ang mahalaga, sabi nga, put your money where your mouth is. Ayan. Yung budget is quite important because it essentially shows the direction of government. Saan ang tunguhin ng gobyerno. Kung ang kapakanan na nakararaming Pilipino ang kanilang bibigyan ng prioridad, dapat ilaan nila yung pondo para mayangat ang kalagayan, ang taas ng pamumuhay ng karamihan ng mga Pilipino. Their knee-jerk reaction was to cut down the budget of the DPWH. Diba? Pero ang nangyari, natenga lahat ng project. Nakatiwangwang lang lahat. Nakatiwangwang lahat. Whereas dapat for me, humbly suggesting, bantayan at hulihin yung mga nangungurakot. Kasi yung budget na yun, dapat talaga naman for infrastructure yun Hindi ba? For flood control. Anyway, sir, ito na. Batay po sa inyong survey, ano ang pinakamalinaw na mensaheng gustong iparating ng publiko sa Pangulo? Siguro ang pinakamalinaw na mensahe ng publiko maging mas matibay ang resolve ng Pangulo na sundan yung kaniyang mga binigkas ng mga nakaraan. Kasi pag tingnan mo ito, paglaban sa korupsyon, nung aming tinatali ito, lumalabas na hindi lang korupsyon, kundi particular yung flood control scandal. So ibig sabihin may frustration on the part of the public na parang hindi masyado itong nabigyang pansin, bagamat nangako ang Pangulo na may papakulong bagong magpasko noong nakaraang taon, ay nagpapatuloy pa rin ang mga investigasyon. At palagay ko, hindi sila nasisiyahan na yung matinatawag ng malalaking isda ay hindi pa nabibingwit at nalalagay sa kulungan o at least na-charge, no? So, but in general, yung pagiging resolute ng administrasyon kasi mga pinangako niya ito, abot kaya bilihin, kasama dyan yung 20 pisong bigas, no? So, yung pagiging resolute or leadership per se is the one that is being communicated that the president should exude or exercise leadership. Do you think, what do people think? Importante ba sa kanila na mahuli si Saldico, Bato de la Rosa, at saka sino pa ba yung nawawala? Atong Ang, Atong Ang. issue, Ibang issue naman yun. Pero is it important to them?
Well, in relation to, definitely importante yun. No? But in relation to the flood control scandal, ang nadadawit na pangalan rito ay kasama ang dating tagapagsalta ng mababang kapulungan, no? The Speaker of the Lower House. Na neto nakaraang Biyernes ay nabanggit ng Ombudsman na nag-file na sila ng para sa preliminary investigation. So, maliban kay Saldico, Speaker of the House, at sino may kinalaman no, doon sa pagpapad ng budget kung saan ay mas lumaki yung pondo para sa public works projects, para sa flood control projects at nawalan ng pondo yung mga particular na mga serbisyo kasama na yung mga foreign assisted projects. So, yun yung nababalita nito nakaraang taon. No? Prof. Ronnie, across all social classes ho ba na top of mind issue itong anti-corruption drive, pati all locations, Luzon, Visayas, Mindanao? Hindi, doon sa Class E, lumalabas na ang pinakausapin ay yung kahirapan. Although yung Class E, we learned, pag tignan natin, that's about 10 to 15% of the total population. So ibig sabihin, yung mahihirap, yung lower socioeconomic class, sa kanila ang pinakamahalaga talaga ay yung kahirapan. No? Lalong-lalo na yung pagpapalago ng trabaho at kabuhayan. So yun ang kanilang nararamdaman. Kasi ano nga ba naman yung katiwalian kung wala naman silang trabaho, wala naman sa pagkakakitaan, kung hindi naman sapat yung sahod nila sa kanilang pinagtatrabahuhan. So yun ang mahalaga para dun sa Class E. So by design, tama po ba that your surveys are parang proportionate to the population distribution of class? Mas marami po kayong mga tinatanong mula sa DE kaysa sa ABC? Hindi naman, hindi siya kinokota sampling, Corina, no? Kasi random to eh. Then eventually, we categorize our respondents based on socioeconomic classes. So lumalabas sa aming mga survey na yung Class ABC ay halos 10% ng populasyon, yung Class D ay 80%, 75 to 80%, yung Class E is anywhere from 10 to 15%. So may pagbabago na rin no, sa socioeconomic classes over the last 2 decades. Dati-dati malaki yung Class E. That was almost 1 out of 4. Medyo bumaba na. Ibig sabihin, kahit pa paano, nito nakaraang 20 taon, meron ng income redistribution. Kaya nga, sabi nga, umabot na tayo sa upper middle income. Pero ang hindi natin maitatanggi, ang laki pa rin ng hindi pagkapantay-pantay o yung income inequality. Kaya medyo, pag tinanong mo yung Class E, presyo, kabuhayan, kalutasan sa kahirapan ang kanilang babanggitin. Naku, pagka napakinggan po natin yung yung pag-iyak-iyak ni yung si magsasakang si Mang Rafi ng Bacolod, 2,500 kinikita kada 2 linggo, 5,000. Hindi ba? Ng araw-araw na pagsasaka. Parang hindi ka makapaniwala na upper middle class na tayo, ano? Kaya nga, Oo. talaga mga, Malayo. talaga mga issue sa sikmura ang mga priority ng taong bayan ngayon. Eh, grabe, kawawa naman kasi talaga sila. Pero, tama po ba yung pag-aanalisa namin kanina na parang foremost in the minds of Filipinos, I mean, the ordinary Filipinos, yung po naghihirap talaga, yung corruption, imbis na pagbaba ng presyo ng bilihin, imbis na yung mga nakaraang mga pangako ng Pangulo, imbis na impeachment, dahil galit po talaga sila sa corruption. Bakit sila galit na galit sa corruption? Well, may dalawang magkaiwalay na pananaw dito. No? Ang una, pag tinanong mo sila ano gusto nila marinig sa SONA, dahil marami sa kanila aware, nakapakinig, napanood yung SONA ng Pangulo, parang tinitingnan nila, ano ba yung nangyari doon sa pinangako mo noong nakaraang taon? Kaya medyo tampok yung issue sa flood control scandal. Pero pag tinanong natin anong usapin ang dapat tugunan kaagad ng bansang administrasyon, ang una pa rin ay yung abot kayang bilihin o yung inflation. Pumapangatlo lang ang corruption. So, itong tanong dito sa SONA, talagang parang nakatutok sila. Alam nila na nagbanggit ang Pangulo noong nakaraang taon na mahiya naman kayo. So, ang hinihintay nila dito, bagamat may halaga sa kanila yung abot kaya bilihin, hinihintay nila dito parang yung follow-up through. Ano ba nagawa mo na? So, yun, probably that's the context. That's the reason why corruption
tops no, among the things or items that the people think the president should talk about during the SONA. Oo. Kasama ako doon sa 1/3 na yun. Na alin? Na naghihintay ng follow-through. Doon sa mahiya naman kayo. Ganon? Total, siya naman ang nagsabi nun eh. Oo. Sundan niya ng follow-up yun, hindi ba? Ayun. Oo. Ako naman, kung ako si Pangulo, yun na nga, ikaw ganon ka, no? Along with most Filipinos. Yeah, oo. Ako ang gusto ko marinig, okay, tanggap ko na walang hiya kayo. Tapusin nyo na lang yung flood control projects. For me, paano mo papalitan kung hindi na talaga sila magbabago? Tapusin nyo na lang yung proyekto. Tapos sa 2028, magtuusan tayo, hindi na kayo makakaupo. Ganun na lang yun, di ba? Tsaka sila maghabulan. Pagka natapos na yung project, para sa akin lang yun, ha? Okay, sa palagay po ba ninyo, I mean historically, if people are disappointed in the SONA, kung hindi mabibigyan ng sapat na oras o detalye ang mga pangunahing issue po ng SONA, kasi sabi nila, it will be simple and decent. I don't know where it came from. Kailan ba nila sinabi na there's going to be may bomba na pasasabugin, di ba? Maari po ba itong makaapekto sa pananaw ng publiko sa natitirang 2 taon ng kanyang termino? May ibabagsak pa ba ang kanyang survey numbers? Well, kung nagbagtaw na naman siya ng pangako na hindi matutupad sa mga sumusunod na mga buwan o taon, talagang babaksat uli ang kanyang numero. Medyo may kahirapan rin sa posisyon ng presidente ngayon kasi ang panlabas ng mga kaganapan na nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Pero pwede niyang tugunan yun eh. Kinakailangan mag-ingat lang siya magbitaw ng pangako na hindi naman niya matutupad. Prof. Ronnie, what does it tell you na yung impeachment trial ni VP Sara ay nakakuha lamang ng 1.2% among the issues na gustong marinig ng taong bayan sa SONA? Well, nung hinihimay namin to, nakita ko rito na pag sinabi mong impeachment ni VP Sara, sinasabi nila ay dapat hindi makialam ang Pangulo, dapat makialam ang Pangulo, dapat itigil o dapat pagpatuloy yung impeachment. Nagay ko na lang siyang impeachment ni VP Sara. No? Pero ibig sabihin, hindi mahalagang usapin para sa kanila na banggitin ng Pangulo ito sa SONA. Siguro hinihiwalay nila yung impeachment, pagay ko, hinihiwalay ng tao yung impeachment sa SONA. Hindi dapat siya ng pag-usapan sa SONA. Pero mataas ang awareness. Sa survey namin, mataas ang awareness tungkol sa impeachment. Mataas ang awareness tungkol doon sa mga charges nakasama sa impeachment. Pero hati-hati ang publiko tungkol sa anong totoo o hindi doon sa mga charges. Kaya sinabi ko rin na kanina, mahalaga itong susunod na itong linggo na ito kasi bubulat-latin na lahat ng record. Question natin, papayagan kaya ng mga senator judges na buksan, pag-usapan at suriin mabuti yung mga dokumentong magagaling sa bangko, sa AMLAC, sa BIR at anong pang ahensya. Okay, well, so far so good dahil pumayag na po silang ipasubpina, no? Pakikita na lang natin dito kung ano-ano ang kanilang iba-ibang interpretasyon sa numero. May iba pa bang interpretasyon ng numero? Wala na dapat eh. Hindi mo pwedeng paikutan ng numero. Well, 2028 is fast approaching. Historically, in the last 2 years of any administration, ano po ang inyong pinupulso? Ano po ang madalas po ninyong sinasurvey? Well, ang madalas talagang sinasurvey, and this is regular, kung ano yung level of approval or trust towards the president. No? Kasi makikita natin dito na kung yung political capital ng presidente kaya pa niyang gamitin para isulong ng mga programa. Yung pagtatasa, yung assessment ng publiko mahalaga rin. No? At nakikita natin, medyo bumababa na talaga yung bumaba yung approval, yung trust rating at yung rating administration in terms of addressing issues. If you compare it even to the past administrations, medyo mas mababa siya ngayon. Because that will determine really the capital of the administration, the political capital that they can use in terms of really endorsing or influencing people's decisions with regard to who to vote for in 2028. Prof. Ronnie, sa tingin ho ba ninyo, itong ikalimang SONA ng Pangulo ang kumbaga magsisilbing turning point ng administrasyon kung saan mas magiging malinaw ang direksyon pa nito para sa nalalabing 2 taon?
Well, sa panig nila, hopefully, ganun mangyayari. Kung hindi mangyayari yan, mas mahihirapan ang administrasyon. Kinakailangan talaga malino na yung direksyon Kasi yan yung unang puna sa administrasyon nang hindi lamang ng mga kaaway niya, no, kundi yung mga constructive na pumupuna. Dapat malinaw ang direksyon, lalong-lalo na sa kasalukuyang kalagayan na mayroong mga bagay na hindi natin nakokontrola, na galing sa labas, na nakaka-apekto sa pagsulong ng ekonomiya. So siguro dapat very straightforward. Ito mga problema natin, itong dapat natin gawin para sa pagtatapos ng aking termino, at least ay may momentum towards higher growth na medyo na-miss na. No? Siguro dapat wag na magtago Hindi natin na-meet ang mga economic growth targets natin, pero anong pwedeng gawin para sa susunod na, let's say, hindi lang 2 taon, susunod na 6 na taon, 10 taon, mami-meet yung growth targets na yan, given all of the external factors na nag-disrupt sa ating economic growth. Sir, huling tanong na talaga. Ito pong pagbaba ng rating, is it approval rating or popularity rating? May pagkakaiba po ba yung popularity sa approval? Well, yung popularity sa media would refer to performance ratings. Pero actually, performance rating siya kasi tinatanong mo, kayo po ba'y aprobado o hindi aprobado sa pagganap ng tungkulin ni Presidente Bongbong Marcos? O hindi siya popularity per se. Tinatanong natin ang publiko, kayo ba'y aprobado o hindi aprobado dun sa pagpapatupad ng tungkulin ng Presidente? So yun yung undan na tanong. Yung pangalawang tanong, kayo ba'y nagtitiwala o hindi nagtitiwala sa kay Presidente Bongbong Marcos? So magkaiba siya. Yung isa, performance related to functions, yung trust related sa kanilang pag-assess ng trustworthiness ng Pangulo. Parang pagkatao na, no? So pareho po bang bumaba itong huli? Parehong bumaba nung huli na yung kanyang trust tsaka approval nitong huli. Nakita natin na ang pagbaba ng kanyang trust ay lalong-lalo na sa balance of Luzon, yung pinamalaking pinamalaking populasyon. 15 points ang binaba ng trust niya. 16 points ang inakyat ng distrust ng Pangulong Bongbong Marcos. Ganun rin sa kanyang approval, bumaba ng 14 points ang kanyang approval, umakyat ng 10 points sa kanyang disapproval sa balance of Luzon. Ibig sabihin yan yung area na medyo siguro pinananagot ng Presidente kasi netong nakaraang 3 buwan, tumataas ang cost ng transportation, tumataas ang cost ng electricity, ang mga bilihin mataas pa rin, bagamat bumababa ang inflation. So, sino ba papanagutin nila? Hindi mo nila papanagutin yung mga nag-aaway sa Senado. Papanagutin nila yung dapat na nanguna sa pagbibigay ng solusyon. Ito yung Pangulo. Maraming salamat po sa inyong oras. Pulse Asia President Professor Ronald Holmes, thank you again. Magandang umaga, Kulina. Willard, maraming salamat. Thank you, sir. At ngayon nalinawan na po tayo sa isyong ito. Alamin naman po natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman interesado ba silang panoorin pa ang SONA ni PBBM? Ang sabi nila. Jeric Santos, pass na ako dyan. Kwentong barbero na naman. Sabi ni Joaquin Evangelista, oo naman, baka may plot twist sa SONA. Plot twist? Ano to, teleserye? Shane Flores, oo, aantayin kong sabihin niyang, nahiya na po ako. June De Vera, may SONA pa ba? Meron, mamaya, abangan nyo 3:00. May special coverage ang Bilyonaryo News Channel. Ruel Sabayton, ihanda na ang popcorn at SONA, bingo card pati. Okay. Ayan na. Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo. Ito na ang pangalawa sa ating memo. Ito parang gigil kami dito kaya binabalik-balikan po natin yung mga bagay ba na nakalimutan na tila natin kasi nalilihis ang atensyon natin sa kung ano-ano like kulang ng
Ang taas ang presyo ng gasolina, kulang ang ating mga minimum wage. Pagkatapos, meron pang impeachment trial. Pero sa totoo lang, yung nagsimula po ng lahat ng ito na issue, hindi pa rin po natutugunan. At yan ay ang mga flood control projects na fully paid, pero hindi naman tinapos. Wala, bitin pa rin po siya lahat. Kaya tayo po ay babahain pa rin. Bakit? Ngayon, nakatakdang ipagpatuloy ng Senado ang Blue Ribbon Committee Inquiry sa flood control scandal matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Samantala, nananatiling usapin kung paano maapektuhan ang impeachment trial sa iba pang mahalagang investigasyon sa Senado at Kongreso. Nang tanungin namin ng taong bayan kung ano dapat ang mauna, panagutan ang mga nagnakaw, panagutin ang mga nagnakaw, ikulong, kumbaga, litisin, or tapusin muna ang mga project. Ang sabi nila? Mas dapat pa rin na unahin yung mga nakabinbing nga proyektong iniwan sa flood control kasi ang magbe-benefit nun tayong mga Pilipino na umaasa din naman sa magiging magandang pamamahala ng gobyerno. Sabay yun. Kapag napanagot mo yung mga magnanakaw, makukuha natin sana, di ba, yung amount na yon para maging suporta dun sa mga tunay na nangangailangan. Una yung mga magsasaka. For me po, syempre, dapat mas mapanagot po yung mga nangdakaw, syempre. Kasi po, ano po yun eh, mga pera po na yung sambayanan yun eh. Syempre po, di naman po madali yung buhay ngayon, lalo po sa Pilipinas, ang dami pong naghihirap, tas ganun lang po yung ginagawa nila. Sa tingin ko yung mapanagot muna yung mga nagnakaw dahil mas importante yun kaysa sa sa ibang usapin na kagaya ng impeachment. Ayan. Alam mo, kita mo, merong isang nag-agree sa akin kasi nga naman, gusto nila mapanagot para maibalik yung pera. Right? Kasi nanakaw binulsa. Pero pag sinabi mo sa congressman, o sige, hindi na muna kita ikukulong. Pero tapusin mo yan. Dinabalik yung pera sa bayan. Oo. Hindi ba ganun yun? Pera nila yan eh. Dapat ibalik talaga. Oo, At tapos, mapakinabangan. Oo. that could be a mitigating factor in their incarceration or in their case. Di ba tal binalik naman nila? Okay, makakasama po natin ngayon Manila 6th District Representative Benny Abante upang pag-usapan ang estado ng flood control investigations, ang kanyang inaasahan sa SONA ng Pangulo at ang impeachment trial. Welcome to Memo, Kong Benny. Good morning, good morning. Good morning. Maaga talaga kayo gumigising. Morning, sir. Hindi masyado. Grabe naman yung pag-uusapan natin. Hindi, pero maaga ka talaga gumigising. Oh, maga. Okay. You're ready. Okay. We learn. Sir, ilang oras na lang ho bago mag-SONA at Yeah. kumusta ho ang estado ng investigasyon din ng Kamara doon sa mga flood control anomalies? Magkakaroon pa ba ng investigating body ang Kamara dito? Actually, I'm waiting for yung bang SONA ng Pangulo kasi siyempre hindi na sa Kamara yan eh, nasa nasa korte na no? Nasa korte na yan. I think na dapat talaga kung sino man dapat panagutin diyan, managot na. Whether they be congressman yan, senador yan, contractor yan, nadadamay yung maayos eh. Nadadamay yung maayos doon sa mga gumawa ng katiwalian. Correct. So, dapat ayusin na yan talaga. Hindi po kayo naghihinala na kaya halos unanimous ang boto ng mga congressman for the impeachment. That is a deal so that medyo maantala ang kanilang paglilitis? Well, sa akin naman ay hindi ko masyado narinig yun yung mga ganung bagay. Of course, sabi ko, no love lost naman kami sa kalaban ko no. The thing is, mula pa nung Quadcom yan, inibisigahan na namin. Palagay ko, dapat ituloy Dapat ituloy. And I think na binanggit ko rin na sabi ko na wag na natin pag-usapan yung politics dito, pag-usapan natin yung ebidensya. Bakit po ba naantala? Naantala rin yung Flood control probe? Yung flood control project. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kasi sa distrito ko walang ganong naantala I mean,
yung flood control project ko sa akin distrito is very good, no? Right. In fact, right now, nung hindi pa ako, nung nawala ako sa Congress for 3 terms, alright, nagbabaha pa sa amin eh. Pero alam mo, pinagawa ko yun. Nagpagawa ako ng mga pumping stations, ng flood control projects. At at one time, halos wala nang baha. sa How distrito. did you do that kahit hindi po kayo nakaupo? Well, nung nakaupo ako 2019. I see. Oo, so, ang ginawa ko, sapagkat yung distrito ko is actually, doon dumadaan yung dalawang tributary. Yung San Juan River, saka yung Kaya matindi ang baha sa akin distrito. Particularly, doon sa Santa Mesa, tabi ng San Juan River. Okay. Now, what I actually meant was, bakit naantala ang investigasyon ng Quadcom? Bakit tinigil po? Actually, yung bang gusto kong ituloy yung Quadcom eh. Oo, the thing is, pero ang dami-dami nung mga pinag-uusapan sa Kongreso na medyo natabunan na yung Quadcom. Pero you know what, there's still a lot of things na dapat pag-usapan sa Quadcom eh. Matutuloy pa ho ba, sir, yung pag-convene ng Quadcom 2.0 na tinatawag? Hopefully, sana pagkatapos ng impeachment na to, ituloy na natin yun. Kung meron pang mga pag-uusapan. Kasi talagang dapat lang pag-usapan yan eh. Oo. Kayo ho, sir, ano ang gusto nyo marinig sa SONA mamaya? Isa rin ho ba kayo doon sa mga nagsasabi na anti-corruption drive ang gusto nilang marinig? Yung part 2. Part 2 nung sinabi niya, kasi mahiya naman kayo, di ba? Gusto ko malaman yung part 2 nun eh. Oo. I think that corruption should be addressed properly. At makakapag-address lang po niya ng ating Pangulo. Pangalawa, syempre, gusto ko rin marinig yung mga accomplishment niya. I think the people should know the accomplishment of the President. Right. Yung dalawang yan. Yung dalawang yan. Kapalagay ko, if we will put a balance to it, yung balance yan, birahin ng Pangulo yung korupsyon ng flood control, tapos bigay niya yung kanyang mga accomplishments. Palagay ko, magiging balance ang SONA. Kalagay ko naman, may ginawa namang tama din ang Pangulo. Di ba? I mean, hindi masyadong lumalabas sa balita. Alam mo naman, bad news sells better. But, totoo yun, di ba? Kung Benny, natatawa ka naman, totoo naman yun eh. Totoo yan. Di ba? Pero, maganda pakinggan natin, ano bang nagawang tama sa ating bansa? Ito ng chance niya, kumbaga, ibida yun. Oo. Right, like all the trade agreements, except of course that even if you have a good trade agreement with the US, President Trump still decides to magpataw ng 12% VAT, di ba? Ay, VAT, 12% tariff. Oo. I think So- the people is just looking for something controversial more than anything else. Kasi Right. yung accomplishment ng Pangulo, hindi controversial yun eh. Kaya ang hinahanap ng mga tao natin, yung controversial na nangyayari. Yung hindi nagawa, Correct. yung binibilang nila. Kailangan bilangin din po natin yung nagawa. Ano ba kayo? Okay. May mga bagong development po na rin, yung kabilang yung rekomendasyon ng mga investigador at sampahan ng kasong plunder, graft at money laundering ang ilang personalidad. So, importante po ba yun? Mahalaga yun kasi, the thing is, kahit na hindi ibalik yung pera, dapat ibalik yung pera eh. But the fact na ito ay nanggaling sa nakaw, yun lang pagnanakaw na yan, they should be accountable eh. Right. Accountable. Naniniwala din ako na dapat yung perang dapat gamitin na yan, naibalik na, ang dami-dami natin problema sa flood control. Maganda yung sinabi mo, Ms. Corina, na dapat na gamitin uli yan sa flood control, ayusing maigi yan, at bantayan ng DPWH. Yan dapat. Kasi whatever was returned, may mga nagsoli ng pera, hindi po ba? Sabi ko, saan napunta yun? Yo. Oo. Yan din ang sagot, ang tanong ko eh. Tanong din po ninyo. Saan napunta? Saan Oo. napunta? Bumalik daw po sa general fund. Di dadaan na naman yun sa small committee. Sa treasury. Oo, hindi ba? Na pipirmahan na naman ang mga head ng finance. Di ba? Pero, so saan na naman mapupunta? Hindi ba dapat yung ninakaw, ibalik doon sa pinaglaanan? Kaya lahat na lang doon ulit, no? Oo. Kasi mapaglalaroan na naman nila yan. So, Meron naman tayong meron naman tayong COA, meron naman tayong audit. In fact, kung halimbawa malalaman ng tao na inaudit na yung sinoling perang yan, pagkatapos the DPWH babantayan ng husto yung flood control projects, I think the people would
once they do what Yes. they should have done Oo. from the Ngayon, beginning. dapat kasuhan talaga yung mga nagnakaw. Kasuhan talaga yan. Kasi yung pagnanakaw, kaso na yan eh. No, hindi na yung pinag-uusapan yung, balik mo yung pera. Ang pinag-uusapan natin, nagnakaw to eh. Kasuhin ha. Right. Pero hindi ba dapat managot din po ang COA for being remiss about the former budget? Well, sa akin, palagay ko, tama rin yung sinabi mo. Eh. Kasi ang sinabi ko nga nung araw, nung budget hearing namin, who is auditing COA? Exactly. Commission on Audit. So, dapat may CCOA. Di ba? Kasi may COA, COA. CCOA, Commission to Audit the Commission on Audit. CACOA, CACOA. Sino ba nag-audit sa COA? Alam mo, ang alam ko yan, Ms. Corina Willard, sa Amerika, merong tinatawag nating private auditing sa gobyerno. Palagay ko, I think that the Congress now and even the executive must think na dapat siguro to make it more Professional. magkumuha na ng mga private auditors to audit this privately. Right, like CC. Yes, Oo. yes. Maganda nga yun. I think we used to do that. Hindi ko lang alam. Parang merong ganun dati. Okay. Doon sa SEA Games, may private auditing firm daw Now, na nag-audit ng funds na ginamit sa 2019 SEA Games. well, that's what I'm saying. Dapat siguro meron talagang ganun. Tapos ikumpara, kung ano yung naging resulta ng public And and ang private. mga private auditing firms have a reputation to protect because it's a business. Yeah, So they that's right. will really do it. Oo, ayan. Ayon naman kay Representative Terry Ridon, pansamantalang ititigil ng Kamara ang investigasyon ng flood control scandal. Dahil sa posibleng conflict of interest? Anong ibig niyo sabihin dito? Kasi ang daming contractor. Well, ako, kasi nung unang naging congressman ako, walang contractor na congressman eh. In fact, palagay ko may batas tayo dyan na hindi pwede na magkaroon ng project ng congressman. Ang contractor siya rin eh. Hindi pwede yun eh. And that's against the law. Ngayon, nakikita ko, among the congressman ng mga party list, ang dami-daming contractor. Nagtataka ako eh. Nagtataka lang ako doon. I think ang modus po nila, hindi sila mismo, pero mga kaibigan nila, Most probably. nilalagyan sila, connect nila, mga campaign contributors sila. Hindi po ba? Hindi, ang katuwiran doon, Ms. Corina, is that pag halimbawa talagang sa'yo ang contractor, you could be able to really look into the project na mababantayan ng gusto. Pero hindi ganun ang nangyayari. Hindi ganun ang nangyayari. Oo, imbis na magbantayan, naglalagayan. Ayan. Okay yun ha. Parang Sila-sila parang rin. title ng pelikula. Imbis sa bantayan, lagayan. Yun yung tagline. Kung Benny, ilan ho sa mga senator judges sa impeachment trial ay sinasabing sangkot din daw sa flood control scandal. So, paano po nito maapektuhan ang kaso ng House Prosecution Panel? Tingin ho ninyo? Maaaring maapektuhan yan kasi magiging bias sila eh. I think that the senator judges should really be unbiased when it comes to the impeachment process. Alam mo, nag-attend ako minsan and I do not want to attend anymore kasi wala naman akong talagang nakikitang sensible na I'm not judging the senator judges, pero palagay ko they ought to add real sensibility, whether it be legal. Kasi pinag-iba ko yung legality sa justice. Eh. I mean, you can be legal in many fronts, pero asan ang justice? Asan ang justisya ron? Sila? Oo. Correct. Oo, Ano kasi po? many of them hide behind legalities and technicalities. Ano pong gusto nyo makita din? Ang gusto ko makita yung yung moral justice ng impeachment eh. No, not just the legality of it kasi pag legal na yan, okay, it's not accusing the vice president of being guilty sa corruption, but
the impeachment process is a process in which dinideclare natin na itong Vice President hindi dapat mauna sa bansa. It's not proper betrayal of public trust. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman yung guilt ang pinag-uusapan dyan eh. O, okay ba siya na manguna sa bansa? Parang ano, mental state, comportment, Yes, that's it. ethics, principles. Oo. For example, ako nabigyan na ako ng statement na while the impeachment process is going on, nasa ng ating Vice President? Naman siya sa ibang bansa. I mean, is that what it is? Sa akin, that would be a betrayal of public trust because that's not the mandate of the Vice President. Di ba? Oo. Parang minamaliit yung proseso of which he is part. It is, sa akin, it's a mockery of the justice system. Ayun. A mockery. O, tama yun, ano? Well, anyway, ngayon nalinawan po tayo, Kong Benny, sa isyong ito. Alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online. Ano ang dapat mauna? Panagutin ng mga nagnakaw? Ikulong, litisin, or tapusin na lang muna nila ang mga project? Ayon kay Carla Fortesa, di ba pwedeng sabay? Yun din ako. Hindi. Hindi ba? Binawi nila yung project, yung budget ng DPWH eh. Kinuha yung Oo. pera. Oo. Hindi natin alam kung saan napunta. Sabi naman ni Cherry Lay, tapusin muna ang mga project para hindi masayang ang pera ng taong bayan. Ngayon, Brian Lim, kung may nagnakaw, talagang dapat may makulong. okay din. Sabi ni Harley Garcia, accountability first. Paulit-ulit na lang kasi kung walang mapapanagot. Palagay ko hindi sila binabaha. Hindi, totoo, di ba? Kasi pag binabaha ka, unahin mo yung project eh. Melissa Cruz, puro investigasyon, wala namang nakukulong. Tapusin na lang muna ang mga project. Tama rin yun. Hanggang kailan tayo i-dribble? Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Ay, salamat. 6th District Representative Benny Abante. Thank you, sir. Salamat. Millard, thank you very May much. pakape po kami dyan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan. Tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangkukulang. Hindi mangkukulam, ha? Walang manggigipit. Huwag na lang mangkukulang. Walang manggigipit kung hindi tayo papagipit. At walang aaswangin kung di tayo magpapaaswang. Papaaswang. Okay. Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionario News Channel, DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas. At ako si Willard Check. Hanggang bukas, good luck sa ating lahat mamaya. Panoorin po ninyo ang special coverage ng Billionaire News Channel. So ano na sa ating SONA 2026? Alas 2 hanggang katapusan po ng SONA. Marami pong salamat. Ito ang memo.